Ang EDSA People Power ay unfinished business. And alam natin na naibalik ang demokrasya, naitayo ang mga democratic institutions, nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon. Pero kahit sa konstitusyon, nandoon na nga yung provision about political dynasties, pero hindi pa rin maging batas dahil sa mga legislators themselves, because most of them belong to political dynasties. Napaka-obvious. Kaya ang pwede lang talagang pag-asa, ang pwedeng maging pag-asa ng mas matatag na democratic institutions ay popular participation. And EDSA People Power is the backbone of our democracy. Ang partisipasyon ng mga taong bayan. Kapag nagtulog-tulog tayo, kapag naging kampante tayo, talagang pupulutin tayo sa kangkungan. Yung pera na dapat sana gamitin sa serbisyong pampubliko at para sa infrastruktura ay masasayang lamang. Anong kinabukasan ninyo at ng mga anak ninyo? So, bakit ninyo hahayaan? Ako, 67 years old na. Kayo, anong mga edad ninyo? You don't care about your country? Ayaw ba ninyo na magkaroon ng mas mabuting kinabukasan ang Pilipinas? Gusto ba natin na magpatuloy na walang ibang pag-asa ang Pilipino kundi mag-abroad? Kailangan tayo mismo ipaglaban natin na ang bayan natin ay maging maunlad, mapayapa, masagana para sa lahat, no? Hindi para sa ilang pamilya lamang na gumawang negosyo sa politika. Hindi negosyo ang politika, serbisyo yan. That is our strong message sa ating mga lingkod bayan. Lingkod bayan nga yung ating word, para sa politician. Hindi sila boss. Kayo'y tagapaglingkod, mga katiwala lamang. Kaya dapat sila maging transparent. Kailangan managot sila sa bayan. May resibo ang mga ginagawa. 5,500 flood control projects. Nireport yan sa SONA, di ba? Where are they? Are they working? Kaya may karapatan tayo to form citizens groups in order to do participatory audit. Yung ground validation of government infrastructure project that is within our power. Yan ang mga bagong anyo ng People Power. Kaya namin nilunsad yung BISTO proyekto a few days ago. Ang People Power ngayon, hindi na rally-rally lang. This is the most minimal form of People Power. I think we go for the max. Ang max ng People Power is real, genuine participation in monitoring government infrastructure projects. And I think hindi pa tayo tapos yan, no? Because parang gusto nilang bumalik sa business as usual. EDSA People Power, ang message natin is it cannot be business as usual. Yeah. You're all aware ko na hindi diniklara ng palasyo na special non-working holiday ang EDSA. Hindi kita marinig. Hindi diniklara ng palasyo na special non-working holiday yung EDSA commemoration ngayon. What is your reaction to that? Diniklara na nila. Hindi nila diniklara. What is your reaction to that? And how did it affect po the commemoration today? Are you even surprised about that? Sino ba ang ibinagsak ng EDSA People Power? Di ba? Obviously, because kung nandoon pa rin sila sa ilusyon na yung years of dictatorship were the golden age of Philippine politics, ilusyonado kayo. Please wake up. I mean, this government benefited from EDSA. Sumumpa sila sa konstitusyon na nagpabagsak sa diktadura. Well, if you don't want to celebrate EDSA, we will celebrate EDSA. At nagpasimuno ang simbahan dito dahil diniklara naming national shrine ang EDSA Chapel. And we invited mga Catholic institutions to declare a Catholic holiday. If they don't want to celebrate EDSA's, yung diwa ng EDSA, tayo na lang, let's celebrate it. In relation to that, Father, yung Malacanang may statement naman na hindi daw naman talaga mabubura yung diwa ng EDSA. Anong patingin mo dito? Yes, salamat po. Salamat sa mensaheng yon. Talagang hindi mabubura. Kahit kayo, hindi nyo kayang burahin ang diwa ng EDSA. Father,
regarding that, malinaw po na you're dismissing yung mga suggestions na to unite with the Marcos administration, yung opposition, because may mga ganun po na float na in order for Vice President Sara Duterte na mabid sa 2028 elections, ay kailangan daw magsaligwersa ng opposition at saka ng kasalukuyang administrasyon. So, sa hanay po ng simbahan, you oppose that suggestion. Well, I mean, hindi ko linya ang politika, you know. I think may sariling dynamics ang mga political groups. Whether or not it will be expedient for them to unite, I don't know. Hindi ko alam what, you know, what the future awaits. You know, what the future, what is there in store for us in the future. Anything can develop. Yeah? But, you know, magandang pag-usapan yung unity, di ba? Pero once upon a time, two groups united, and it was a bad unity, di ba? And when they disbanded, we rejoiced. Because false unities must be disbanded. I think what we need in this country is genuine unity. Unity around common principles, around care for the common good. Yun ang tunay na unity. Sir, tas in terms of political dynasties po, kasi mention po siya kanina, ngayon po sa Senado at sa Kamara, may mga pinapanukala ng anti-political dynasty measures. Yeah. Pero so far sa committee level, yung naaprubahan is up to second degree of consanguinity and affinity. Do you think, sir, this is a genuine anti-political dynasty measure? Katawa-tawa naman sila. Parang wag na lang tayo mag-usap kung hanggang doon lang ang inyong kayang i-push for against political dynasty. Kasi napaka-obvious, di ba? I mean, we really have to go for fourth degrees consanguinity. Kung tututuhanin talaga natin ang anti-dynasty law. I mean, magpakatotoo na tayo. Problema talaga natin ang mga political dynasties. Hindi lang sa national politics, kundi sa local politics as well. No? Yan ay isang malaking sakit. It's a scourge. No? At kakibat niyan ang politics of patronage. No? Na siya dahilan kung bakit pabalik-balik ang pork barrel sa ating national budget, di ba? Kahit sabihin mong unconstitutional, no? Parang pumapalya ang mga democratic institutions natin kapag hindi tayo nagsimula sa most essential things. So, anti-political dynasty, totohanin nyo na. Lubos-lubusin nyo na. Okay. Cardinal, speaking of unity, yung dalawang factions ng opposition failed to unite on a single rally today. Are you still optimistic that these factions of the opposition will be able to unite in 2028 to prevent the win of any candidate that will run counter to the values of the EDSA revolution? Yeah, well, of course, depende lang yan sa dynamics ng mga pag-uusap, you know. And alam niyo, normal lang naman talaga na magkaroon ng disagreements about messaging. Because lahat yan nakasalalay sa pag-unawa natin sa kalagayan natin. Ano ba talaga sa tingin natin ang problema ng ating bansa? Doon pa lang sa question na yun. Minsan di na tayo magkasundo. You see, what we really need is conversation. So, walang mawawala sa atin kung manatili tayong bukas sa pag-uusap. I think yun ang malaking contribution ni Pope Francis, yung tinatawag naming synodality. He introduced to us yung conversations in the spirit. Yung bang makinig naman tayo, makinig na yung genuine, attentive listening talaga. At baka sakali makakabuild tayo ng points of convergence around which we can build consensus. No? And pwede yan. Let's not be worried about tensions, factions. Natural naman yan sa ating political situation. I think it only means healthy ang ating political life, you know. That's part of the process, no. In fact, you should be proud of the dynamics dito sa Pilipinas kasi in most other countries, pabagsak ang mga demokrasya. And we are witnessing the rise of populist governments. Pero ako sa tingin ko, hindi yan mapapayagan ng diwa ng EDSA. Ganon. Lalo na kung nakakita na tayo ng mga peking templates, you know. I think we learn from experience. At sana magkaroon man tayo ng kababaang loob
kapag nakita natin nagkamali tayo ng mga pananaw o pag-unawa sa mga hangarin ng mga taong proposing as good leaders of our country. Kung manalo po ba si VP Sara Duterte sa 2028, red po ba siya sa diwa ng EDSA? Well, ang demokrasya ay demokrasya. Nanalo silang dalawa, di ba? Iba yung tinatakbo ng mga progressive opposition, but they respected them. Because ganoon ang limitation ng demokrasya. Kailangan mong igalang ang saloobin ng mga taong bayan. Siyempre, nakakalungkot kapag medyo hirap tayo na makahanap ng mga tamang pinuno na talagang magpapatatag sa ating mga democratic institutions. But that's precisely the big challenge, no? I mean, patuloy lang. Dapat huwag nating i-give up ang ating pangarap, the dream of EDSA. Yeah.